Mga idolo, ang NBA Finals ngayong taon ay hindi lang basta laban ng East at West. Ito ay laban ng nakaraan at kasalukuyan. Ito ay laban ng pinakamalaking basketball market sa mundo. Laban sa isa sa pinakamahusay na small market organization sa NBA. At higit sa lahat, ito ay rematch ng larong hindi pa rin nakakalimutan ng San Antonio Spurs, ang NBA Cup Championship, kung saan tinalo sila ng New York Knicks. Ngayon, magkikita silang muli sa pinakamalaking entablado ng basketball. Pero ang tanong, sino ang mas aangat sa Game 7 series? At sino ang mas may tsansang magkampiyon sa NBA Finals 2026? Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Napakagandang storyline ng NBA Finals ngayong 2026. Sa Eastern Conference, halos walang makapigil sa New York Knicks. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang kanilang playoff run. Habang napakalaki rin ng naging kontribusyon ni Karl Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart at Mitchell Robinson. Sa kabilang banda naman ay ang San Antonio Spurs. Matapos nilang patumbahin ang defending champion na Oklahoma City Thunder sa 7 laro. Napatunayan nilang hindi aksidente ang kanilang pagdating sa finals. At syempre, ang sentro ng lahat ng ito ay si Victor Wembanyama. Marami ang nagsasabi siya ang bagong mukha ng NBA. Pero bago natin pag-usapan kung sino ang angat, balikan muna natin ang kanilang naging laban noong regular season. 2 beses silang nagharap. Noong December 31, 2025, nanalo ang Spurs sa digitang laban, 134-132. Pagdating naman ng March 1, 2026, gumanti ang Knicks at dinomina ang Spurs sa score na 114-89. Ibig sabihin, tabla ang kanilang naging regular season series sa 1-1. Ngunit may isa pang mahalagang laban, ang NBA Cup Championship. Doon, tinalo ng New York Knicks ang San Antonio Spurs. Kaya para sa Spurs, ito ay pagkakataong makabawi. At para naman sa Knicks, pagkakataon itong patunayan na hindi aksidente ang kanilang panalo noon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga matchup. Para sa point guard matchup, Jalen Brunson versus De'Aaron Fox. Dito pa lang sobrang init na. At take note mga idolo ha, pareho pa silang kaliwete. Dito pa lang sobrang init na. Si Brunson ang puso ng Knicks. Kapag di kita ng laban, siya ang unang hinahanap ng New York. Napakahirap niyang bantayan dahil kaya niyang umiskor kahit may depensa. Sa Spurs naman, si De'Aaron Fox ang pinakamabilis na player sa serye. Kaya niyang sirain ang depensa gamit ang kanyang speed. Kung usapang scoring at clutch performance, lamang si Brunson dyan. Kung transition offense at explosiveness naman, Fox ang lamang dyan. Slight edge, New York Knicks. At para naman sa wing battle, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, laban kina Devin Vassell, Stephon Castle, at Julian Champagny. Dito magiging interesante ang laban. Napakalalim ng wing defense ng Knicks. May kakayahan silang magpalit-palit ng depensa. Pwede nilang ipadala si OG kay Wembanyama sa perimeter. Pwede rin si Bridges. At kapag kailangan ng energy plays, nandyan si Josh Hart. Pero wag malitin ang Spurs ha. Si Stephon Castle ay isa sa pinakamahusay na young defenders ngayon. Habang si Devin Vassell ay kayang sumabog anumang gabi. Dito halos tabla. Ngayon, ang pinakamalaking mashup, Victor Wembanyama versus Karl Anthony Towns. Lamang ng 6 inches si Wembanyama kay Karl Anthony Towns. Ito ang mashup na magdidesisyon ng finals. Si Wembanyama ang pinakamahusay na rim protector sa NBA ngayon. Pero may isang problema, si Karl Anthony Towns ay isang center na kayang tumira mula sa labas. Kapag inilabas ni Kat si Wemby sa perimeter, mawawala ang rim protection ng Spurs at iyon mismo ang gustong mangyari ng Knicks. Pero kapag hindi napigilan ni Kat si Wemby sa depensa, posibleng mag-average si Wembanyama ng halimaw na numero sa seryeng ito. Sa individual matchup na ito, slight edge San Antonio Spurs. Maraming tao ang hindi gaanong napapansin ito ha, pero napakahalaga ng bench. Kapag umabot sa Game 6 o Game 7 ng serye, pagod na ang mga starters. Dito pumapasok ang bench production. Sa ngayon, mas mukhang mas malalim ang Knicks. Mas marami silang veterans. Mas marami silang playoff experience. At malaking bagay iyon. At ang may edge dito, ang New York Knicks. Para naman sa coaching chess match, ito ang seryeng puno ng adjustments. Bawat timeout ay mahalaga. Bawat substitution ay may epekto. Ang Knicks ay kilala sa kanilang physical basketball. Ang Spurs naman ay mas kilala sa movement, spacing at discipline. Maaring may mga laro na mananalo ang Spurs ng malaki. Pero maaari ring may mga larong manalo ang Knicks sa pamamagitan ng grit at defense. Para sa Knicks, Mitchell Robinson,
Kapag na-dominate niya ang offensive rebounds, malaking problema para sa Spurs. At para naman sa Spurs, Stephon Castle, kapag nakapagbigay siya ng 15 hanggang 20 puntos kada laro habang nagdedepensa kay Bronson, malaking tulong iyon. Bakit pwedeng manalo ang Knicks? Number 1 dito, mas maraming experience ang veterans. Number 2, may Bronson sila para sa clutch moments. At number 3, napatunayan na nilang kaya nilang talunin ng Spurs. At number 4, sila ang nanalo sa NBA Cup matchup. At bakit pwede naman manalo ang Spurs? Number 1 dito, may Victor Wembanyama sila. At number 2, isa sila sa pinakamahusay na defensive team ngayong playoffs. Pangatlo, galing sila sa napakahirap na serye kontra OKC kaya battle-tested sila. Pang-apat, home court advantage. Ngayon na ang pinaka-importanting tanong, sino ang mananalo? Kapag pagbabasihan natin ang superstar power, coaching adjustment, playoff experience at matchups, napakahirap hulaan ito mga idolo. Pero kung pipili ako ng isang team, pipiliin ko ang San Antonio Spurs sa 7-game series. Bakit? Dahil sa dulo ng serye, mahirap sagutin ang kombinasyon ni na Victor Wembanyama at De'Aaron Fox. At kapag umabot sa Game 7, naniniwala akong magiging difference maker si Wembanyama. Prediction ko, Spurs in 7. Victor Wembanyama ang Finals MVP. Pero mga idolo ha, huwag kayong magugulat kung umabot ito sa isa sa pinakamagandang final series nitong dekada. Kayo mga idolo, anong prediction mo? New York Knicks in 6? Or Knicks in 7? O Spurs in 7 din ba? I-comment mo sa baba ang iyong final prediction at kung sino ang magiging finals MVP. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na NBA update. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.